Ang lugar, sa Ringon Airport, alas 8 en punto. Mahusay siya mag-isip. Ginagamit niya ang hostage para makuha ang gusto niya. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makalaban ng pinuno. Tulungan mo naman ako. Pero may katapat talaga yun. Parang may dumating Tingnan natin. Hiso ka. Mag-iingat ka. Huwag mo akong alalahanin. Bata? Kasama kaya nilang batang yan? Ano kaya? Sundan kaya natin, baka isa itong patibong. Hintayin na lang natin ang ating mga kasama. May isang airship sa pangatlong runway. Pagsakay mo, maghintay ka sandali sa may entrance. Sisiguraduhin ko lang. Ikaw ba si Pakunoda? Ang miyembro ng Ryodan? Oo, ako nga. Totoo, siya nga! Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayong dalawa ng tigalawang kondisyon. Kapag tumupad kayo sa usapan, pakakawalan ko ng inyong pinuno. Ang kabay naman yun. Ako, isipin mo ang kahinaan niya. Ang unang kondisyon na ibibigay ko sa inyong pinuno. Makinig ka. Mula sa oras nito, bawal ka nang gumamit ng kapangyarihan ng NEN. Pangalawa, puputulin mo ang anumang ugnayan sa inyong grupo. Hindi ako karapat-dapat para maging isang hostage. Ito ang sinabi niya, hindi siya nagsisinungaling. Siguradong tama ang gagawin ko. Kapag tinapos ko ang buhay ng kanilang ulo, tiyak na babagsak rin sila. Sinisiguro ko yan. Pero parang hindi makatotohanan. Kahit wala na ang ulo, buhay pa rin ng spider. Hindi pa rin perpekto ang pinuno. Kaya putulin ng grupo, depende sa magiging sitwasyon. Ang mga taong to na nagmula sa grupo ng spider, kahit mapigilan ko ang kasama ng kanilang pinuno, hindi ko pa rin sila makakayang pabagsakin. Anong gagawin ko? Meron pa bang paraan? Paano ko sila pipigilan? Para mangyari mga bagay na iniisip ko. Kailangan ko magkaroon ng milagro. Anong gagawin ko? Nahihirapan na ako. Kurapi ka! Tama na! Kapag tinapos mo ang buhay ng taong yan, ikaw naman ang isusunod ko. Oo. Tama. Tama siya. Yun nga ang dapat kong gawin.
Kailangan ko munang iligtas ang mga kaibigan ko. Wala nang dapat magbuwis ng buhay. Sa aking mga kaibigan. Isipin mo pa, Kunoda. Hindi niya papabayaan ang kanyang kaibigan. Pangalawa, putulin mo na ang iyong kaugnayan sa ibang miyembro ng Biyudan. Yun ang dalawang kondisyon. At para sundin niya ang mga kondisyon na ibinigay ko, tatatama ko ang kadena ng paghukom sa inyong pinuno. Papayag ka ba o hindi? Magsalita ka. Kailangan mong magdesisyon, Pakunoda. Tumapayag na ako. Magaling. Ang sino naman ngayon? Pakunoda. Ang una, mamayang hating gabi, pakawalan niyo si Nagon at Kilua at huwag niyo akong lolokohin. Mamaya ako ni Papi kung paano niyo gagawin. Pangalawa, ayokong makalat ang kahit na anong impormasyon tungkol sa akin. Kung hindi ka tumututol, gagamitin ko rin sa iyo ang kadena. Pumapayag ako. Senritsu, makinig ka. Sa sitwasyon ngayon ni Lagon at Kilua, maaari ba nating malaman kung ano ng kalagayan nila? Maririnig mo ba ang tibok ng kanilang mga puso? Pwede. Pero hindi ko kabisado ang kikon. Nakapag-usap na kami ni Kilua at narinig ko na kung paano tumibok ang kanyang puso. Malalaman ko kung normal pa yun hanggang ngayon kaya lang. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa pagpapalitan ng hostage. Kurapika, hindi mo pala pinapansin ang pagtutol sa iyong puso. Hindi. May maliit na tulong hindi sumasang-ayon sa ginagawa mo. Nararamdaman mo yan sa isang data na iyong isip. Pero nagkukunwari kang hindi mo napapansin. Bakit nag-iisang pumunta dito si Pakunoda? Ilang punto. Kung totoo nga ang Spider walang pusong organisasyon, siguradong hindi mangyayari ang usapang ito. Alam kong matigas ang batas ng grupong yan, at hindi papayag ang pinuno na suwayin niyo ng kahit sino man, dahil ang batas na yon ay gawa ng lahat ng miyembro ng samahan. Pero, hindi mo mapipilit kung ayaw niya. Kahit sabihin ni naman na ang kanilang grupo ay butal at walang puso, siguradong sila pa rin ang magdedesisyon sa kanilang sarili. Ang ilan sa mga miyembro ng grupong yan ay nasisiguro kung hindi ka pareho ng iba, hindi ka nung kasama. Katulad na lang yan si Pakunoda, kaya nag-iisa siyang pumunta dito ay para makipagpalitan ng hostage. Kurapika, kailangan niyong maisip ang bagay na yun. Bumalik ka sa inyong hideout at sabihin mo sa kanilang lahat na kailangan na natin magpalitan ng hostage. Tapos bumalik ka dun sa Ringon Airport ng hating gabi kasama ang mga kaibigan ko. At huwag ka magsama ng iba. Huwag mong sasabihin kung saan ka pupunta, naintindihan mo? Maliwanag. Maliwanag na ang kasunduan. Bumalik na tayo doon sa airport. Bakit wala kang tinatanong sa akin? Alam mo kung sino ako. Ako yung tumapos dun sa kasama nyo. Hindi ka ba natatakot? Walang pagtutol? Hindi ba naisip na hindi patas ang usapang ito? At sa palagay mo ba, ibabalik ko talaga ang inyong pinuno? Oo. Kung wala ka intensyong pumapad sa usapan, hindi mo na sana ako tatanungin ng ganung bagay. Kung pwede, bilisan natin. Kasi sayang ng panahon. Palagay mo matatanggap namin yun? Ang ganong klase ng kondisyon? Sabihin mo na kung saan Pakunoda. Tapusin ang dalawang batang yan at isunod na kaagad yung store mong mahilig sa kadena. Ipipilit mo ba yan? Oo, bakit hindi? Saan ang lugar, Pakunoda? Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung saan yun. Ako lang ang pupunta kasama ang dalawang bata. Huwag kayong makikialam. Makikialam? Ano bang pinagsasasabi mo diyang huwag kang pakikialaman? Ha?
Sige na, mauna na kayo, Pakunoda. Hindi namin sila paalisin dito. Hindi papaalisin. Sira ka na ba? Seryoso ba kayo? Hindi yata ako makapaniwala. Hindi ko akalain na maagang masisiraan ang mga kasama ko. Alamang, bago pa tayo nakarating dito, hawak na sila sa leg ng mahilig sa kadena. Siguradong kontrolado na sila ng storbong yun. Desisyon namin ito. Nagsasayang lang tayo ng panahon sa ginagawa natin eh. Kailangan mo na magsalita. Hindi niyo ba talaga naiintindihan? Kung bakit si Pakunoda ay gustong bumalik sa lugar na yon nang hindi sinasabi sa inyo kahit na anong dahilan? Kung bakit gusto kayong pigilan ni Machi para malaman kung saan ngayon? Huwag ka naman kailangan. Sa tingin niyo ba talaga may kumokontrol sa kanila? Ginagawa nila ang bagay na yan dahil gusto nilang mailigtas ang inyong pinuno! Dahil gusto nilang makabalik ang kanilang kaibigan! Mahirap pa talaga intindihin niya para sa inyo! Buti pa tumahimik ka na lang. Baka mapahama ka pa sa ginagawa mo. Hindi ko sinasabi ito para sa akin! Ay, ito na naman kami. Masyado kayo makulit! Sino makulit, bata? Kung meron kang gustong sabihin sa amin, lumapit ka na lang dito sa akin at sigurado mararamdaman mo ang galit ko. Bakit naman ako pupunta dyan mararamdaman kong galit mo? Ikaw talaga! Malaki ang pinagkaiba ni Kurapika sa inyong lahat. Kahit karapan niya ang taong matagal na niyang hinahanap para tapusin, kaya pa rin niyang pigilan ang kanyang sarili para gawin yon. Kapag nangako siya sa inyo, wala kayong dapat ipag-alala dahil tutuparin niya yon. Sigurado tutuparin niya yon. Sigurado akong alam niya ni Pakunoda dahil nagkausap na sila kanina. Kung susunod lang kayo sa kondisyon, siguradong babalik dito ang inyong pinuno. Buti pa tumigil ka na sa kadadaldal mo, bata. Wala namang kwenta yung pinagsasasabi mo kaya tama na. Baka naman gusto mo ako pang magpatahimik dun sa bunganga mo. Sabihin mo lang. Pinks! Ha? Tumigil ka na dyan. Pabayaan mo na si Pakunoda. Ano? Pati ba naman ikaw? Anong nangyayari sa inyo? Kuminahon ka lang. Sal, sabihin mo nga sa amin lahat kung ano ang pinakamasamang pwede mangyari ngayon. Ang pinakamasama ay tapos na ang pinuno. Si Hisoka, si Pakunoda, si Machi, si Kortopi, si Shizuku, at si Nobunaga naman ay kontrolado na nung mahilig sa kadena. Kaya siguradong hindi na natin makikita ang taong yun. At ang dalawang batang ito ay makakatakas. Sa palagay ko lang. Hindi ko mapapayagang mangyari yan. Hindi sila makakatakas. Pagdating sa bagay na yan, ang masasabi ko ay nagkakamali kayo. Anong sabi mo? Ang pinakamasamang mangyayari ay mauubos tayong lahat. At mamamatay ang Spider. Kung yun ang iisipin natin, baliwala na lahat ang mga sinasabi nyo. Mali ba ako? Hindi totoo ang sinasabi mo. Kahit ano pang dahilan meron kayo, alam kong pare-pareho lang kayong gusto makita ang pinuno. Pero anong mangyayari? Paano kung dahil dito biglang bumagsak ang Generidan? Yun ang pinakamalaking pagtataksil sa pinuno, hindi ba? Kung ganito tayo ng ganito, hindi malayong mangyari yun. Kaya lamigin niyo lang ang mga ulo nyo. Pabayaan niyo si Pakunoda na gawin ang gusto niya. Kapag hindi nakabalik dito ang ating pinuno, tutulungan ko kayo sa pagtapos sa mga sinasabi niyo ng kontrolado ng istorbo mahilig sa kadena. Ganun lang kasimple yun, hindi ba? Papayag ako dyan, kung yan talagang gusto niyo mangyari. Pero hindi ako kontrolado ng mahilig sa kadena at hindi rin ganun kadaling tapusin ang buhay ko. O ano? Ibigay mo sa mga hostage. Mahal yan, no? Sigaw nito, Kurapika. Kamusta kayo? Nandyan ba silang lahat? Oo, wala pang malos. Ayos. Ibalik mo dun sa lalaki. Susundin namin ang kondisyon mo. Pupunta dyan si Pakunoda at ang dalawang hostage nang walang kasama. Darating na si Pakunoda, kasama sila Gon. Hindi niyo ba siya susundan? Mula sa oras na ito, kahit ano pang hakbang ang gawin natin, siguradong hindi niyo malalaman ni nakakadena. Tumahimik ka dyan! Kapag sinundan ko siya, siguradong pipigilan niyo naman ako, hindi ba?
Titingnan ko na lang muna kung anong mangyayari. Kapag hindi nakabalik dito sa ating hideout ang pinuno, pati ikaw tatapusin ko. Maliwanag ba? Gawin mo gusto mo. Sabihin niyo nga. Ba't hindi kayo tumakas? Hindi tumatakas? Sigurado mas mabilis kayong tumakbo kaysa sa babaeng may pinsalang katawan. Kapag nakatakas kayo, wala na kaming alas. Maaari nang gawin ng taong mahilig sa kadena ang lahat ng gusto na sa aming pinuno. Bakit hindi mo subukan? Kaibigan mo siya, hindi ba? Tama ka dyan! Magkakaibigan nga kami! Tama ka, Pakunoda. Kaya kung pwede lang, ayokong tumapos siya ng buhay na ibang tao. Kaya sangayon ako sa gusto mo kung talagang pumapayag ka sa kondisyon eh. O, anong problema? Baka masayang ang oras natin. Sumakay kayo sa airship na nakaparada. Alam niyo nun kung saan pupunta. Mabuti tumapad sila sa usapan. Tama. Hindi natin sigurado kung anong mangyayari. Kaya talasan yung pakiramdam mo. Maasahan mo ko. Ano? May dumarating. Sandali! Tigil! Diyan lang kayo. Titingnan ko muna. Baka may isang patibong. Sanritsu, pakiramdaman mo mabuti ang paligid. Akong bahala. Ha? Tingnan niyo banda ron. Kamusta si Kurapika? Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya eh. Alam mo, halos isang araw na siyang nilalagnat. Minsan naisip ko, mas mabuti pa yata kung hindi na lang siya gumaling. Kung sa bagay. Anong sinabi mo? Hindi na lang siya gumaling? Kasi, kung magtatapos na mapayapa yung auction, hindi na natin kailangan kalabanin yung Ginay-Ryodan. Ang akin lang kasi, hindi na dapat kalabanin pa ni Kurapika ang mga taga-Ginay-Ryodan na yun. Tama ka dyan. Kasi kung gusto niya talaga makagante, dapat kinalaban na lang niya agad yung pinuno, kaso sinigipan niya kasi tayo eh. Hindi naman magagawa ni Kurapika na iwanan tayo. Tsaka hindi lang yun ang ibig ko sabihin. Naisip ko lang yun nung nabalitaan ko yung totoong kakayahan niya. Yung kakayahan niya ipasok ang kadena sa puso ng kalaban at gawin itong sunod-sunuran? Hindi normal ang tibok ng puso niya. Kapalagi ko, hindi ito pakaraniwan na lagnat at trangkaso. Ganun pala. Kapag hindi pa umiging pakiramdam niya mamayang gabi, dalhin na natin siya sa doktor. Hindi. Delikado kung gagawin yun. Malamang pinagharap na siya ng Ginay-Ryodan. At hindi lang si Kurapika. Malamang hinahanap din nila si Gon at kiluha. Kurapika! Ah? Naisip ko kasi na kung paghihiganti lang ang nasa isip niya, siguro naman nakaisip na siya ng ibang paraan. Ewan ko ba? Kasi kung gusto niya lang na tumapos ng tao, sigurado ako, makakaisip yung si Kurapika ng paraan na mas diretsahan. Kung isang tao lang ang target niya, sigurado pwede pa yan. Kaso yan, si Kurapika, madaming kalaban sa hinaharap. Akala niya siguro mas mabuti kung hindi niya tatapusin yung pinuno. Kung sa bagay. Kung ganun ang gusto niya mangyari, tama ang ginawa niya. Palagay ko yun ang kakayahan na pinili niya kasi ang gusto niya talaga, makapaghiganti. Ganun na nga. Kung sa bagay, ganun na siya dati pa. Meron nga pala akong mga kaibigan na nag-aalala sa akin. Pero ang Kurapikang kasama natin ngayon, Pero Gon, naiintindihan ko rin kung bakit nasabi mo mas mabuti hindi na siya gumaling. Habang hindi pa bumabalik ang pinuno nila, siguradong hahanapin ng mga taga-Ginay-Ryodan si Kurapika. naku nga pala! Ginawa mo yun! Yung ina pala! Wala pa rin. Napakutob kasi ako na magbibigay sila ng pabuya sa sino man makakahanap sa atin. Siguro gusto nila, sila mismo ang makahuli sa atin. Kung ganon, anong gagawin natin tungkol sa Greed Island? Pupunta tayo, di ba? Sa auction? Oo! Siguro naman hindi mo ako ginugutan nung sinabi mo may naisip ko matinong plano. Hindi no, may naisip talaga ako! Sa puntong ito, kukulangin talaga ang
pera natin, kaya dapat lang may naisip ka matinong plano para manalo tayo. 50-50 ang tagumpay natin! Hindi ba sinabi mo dati na 70-30 ang chance na magtagumpay yan? Bali ang pupunta sa auction, ikaw, ako at si Sever, hindi ba? Oo, si Lorio may iwan dito para alagaan si Kurapika. Saka magiging delikado para sa atin kung merong makakita sa atin sa labas. Kaya ang mabuti pa, pumunta tayo doon sa auction nang nakasakay sa isang kotse. Teka, bago ko makalimutan, ano ba talaga ang plano mo? Dapat naman siguro sabihin mo na, no? Sabihin mo na, ayos na naman sabihin sa akin, di ba? Bakit? May masama bang mangyayari sa ating dalawa kapag nalaman ko? Wala namang masama. Ay, sasabihin ko na! Bilis! Kasi nakasalalay sa isang tao itong plano ko. Kaya nagdalawang isip ako kung sasabihin ko sa'yo. Ang ibig mong sabihin, wala pa palang pasya ng 50-50 na sinasabi mo. Sige, sabihin mo na sa akin. Ganito kasi yun. Naiintindihan ko na. Mukhang okay nga yung pinaplano mo. Hindi, yun lang pala ang pwede natin gawin. Mukhang ubra naman at makakasahan pa. Ewan ko ba kung bakit hindi ko naiisip yan. May chance ang magtagumpay yan ng 80-20, hindi 50-50, tulad na iniisip mo. Talaga? Uubra yan. Malaki ang pag-asa natin. Ano ba nangyayari dito kay Kurapika? Hindi ko alam pero mas maganda ang kalagayan niya sa ganyan. Maganda na ang tibak ng puso niya at umababa na rin ang kanyang lagnat. Sigurado ka? Sa tingin ko ganun pa rin eh. Para meron siyang nilalabanan na nag-iisa. Para meron siyang sariling mundo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na yun. Isang kopya lang ng Greed Island ay pasusunod ko ngayon. Oo, malamang andun yung sa Bihon ngayong hapon. Yun ang sabi sa katalog. Magandang hapon po. Nandito po kayo para sa auction, hindi po ba? Maaari po ba makita ang registration card niyo at malaman ang pangalan niyo? Eto po, ako po si Gold Freaks. Wow! Entrance fee pa lang, 12 million Guinness na. Ginamit namin ang pera na kuha namin sa pagsanla ng hunter license ni Gon. Ang ganda naman ito. Zephyr, tayo na, baka mauli tayo. Ha? O sige, habol na lang ako. Mauna na kayo. Ano ka ba? Para iba pinag ako dito. Sa palagay mo, anong oras kaya mag-umpisa? Siguro mga 10 minuto pa. Ha? Ay. Huwag naman kayong ganyan. Bakit nyo naman kami tinatakbuhan? Ano kayong ginagawa ng dalawang ito dito? Malay ko. Huwag kayong mag-alala. Wala kaming balak na saktan kayong dalawa. Pamnin ng pinuno. Hindi mawawala ang niya dahil ang patay na siya. Sa totoo lang, mayroong ibang niya na lalo lumalakas kapag namatay na ang taong may taglay nito. Yung nangal na may kadena ba ay gumagamit ng ganang klaseng nen? Kapag ang isang tao ay namatay na may matinding galit at puot sa puso, ang nen na ginagamit ay mananatili sa mundong ito. Ang nen na iniwan mo ay pupunta sa tao na pinagmumulan ng iyong galit at puot. Kaya malamang ang nen ng hangal na may kadena ay pupunta sa katawan ng pinuno natin. At dahil wala nang kapangyarihang gumamit ng nen ng pinuno natin, masisira lang ang katawan niya sa kamay ng masamang nen. Ganong kalakas ang nen ng mga pumanaw na. Yun ang dahilan. Kaya hindi namin gagalawin ang hangal na may kadena. Oo, dinaldal ko na alam ko. Pero hanggang to na lang, hindi nila malalaman na may kakayahan akong kunin ang nen na ginamit sa ibang tao. Oo, ayan, nasabi ko na sa inyong dalawa ha. Pangako yan, hindi namin kayo gagalawin. Nandito lang kami para manood ng auction. Oo nga pala, kumusta na si Pakunoda? Patay na si Pakunoda. Ganun ba? Sabi nga pala niya, salamat sa inyo. Ay! Masamang balita yun. Kung patay na nga ang babaeng yun, ibig sabihin alam na ng giniryoda ng pinakatatagong lim ni Kurapika. Hindi ko maintindihan. Nasa loob ng katawan ng pinuno nila yung kadena ni Kurapika. Pero parang hindi man lang sila nag-aalala. Bakit hindi pa kayo tumatakbo? Magkakaibigan kasi kami. Ano problema? Oo nga, alam mo na. Kung meron lang sa ating marunong kumuha ng nen na ginamit sa iba, baka buhay pa si Pakunoda ngayon. Hindi mo masasabi yan. Oo, ang nasa isip natin lahat ng panahon yun ay kung paano tapusin ang hangal na may kadena. Baka kayo, pero ako may ibang nasa isip. Maraming nagsasabing may kakayahan silang gawin yun.
Pero ilan lang ang may kakayang dumukot ng nen na inilagay sa iba. Basta ang importante sa ngayon, gawin ng pinuno natin ang sinabi sa hula. Ang maghanap ng gumagamit ng nen na marunong kumuha ng nen na ginamit sa iba. Pero di ba alam na natin ang kahinaan ng hangal na may kadena? Kung ganun, hindi na natin kailangan magmadali. Ganun na nga, ang gagawin na lang natin ay maghintay. Kapag nakahanap tayo ng may kaya nun, aalis natin yung kadena. Good evening po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa inyong pagdalo. Dito po sa Bihol, puro mga kakaibang bagay lamang lang po ang mabibili ninyo. At masasabi kong mga kakaibang nilalang din kayo. Dahil interesado kayo sa mga bagay na ito. Pero ang ibig sabihin din po niyan ay mga totoong kolektor po kayong lahat. Na alam ang gusto nyo. Ladies and gentlemen, kalimutan niyo na po ang panlalait ng madla. Magbid po kayo para pa sa inyong item na gusto nyo. At ngayon po, ang unang item sa subastang ito, ang lumang dumi ng Theodosaurus. Asa is, 2:00 ng hapon. May lagnat ka pa. Pabuti pa humiga ka na. Nasaan na siya? Anong nangyari sa pinuno? Anong nangyari sa ilagan na subastahan? Nasiyan ba ang pinuno? Ilang beses na niyang paulit-ulit na sinasabi yun. Sa loob-loob na siguro. Hindi niya matanggap na napatay si Squara at nanakaw ang mga pulang mata. Sinisisi ba niya ang sarili niya? Posible rin na napakahalo-halo mga alaala niya dahil sa matinding lagnat niya. Sana nga ganun lang. Susunod, ang makasaysayang video game, ang Greed Island! Aba, parang di ordinaryong game console yun ah. Hindi nakasaksak sa electric outlet pero maandar pa rin. Mukhang kapareho yan ng tape ni Jin. Sigurado akong may nakakapansin sa inyo na ang game console na ito ay hindi gumagamit ng kuryente. Ang kuryente na nagpapatakbo dito ay galing sa game na Greed Island na nakalagay sa CD-ROM drive nito. Kahit pukpukin pa ito ng maso, ni walang gasgas ang pambihirang game console na ito. Ang pambihirang kapangyarihan ng video game na nasa loob ang pumoprotekta sa game console sa kahit anong posibleng makasira dito. Mananatiling ganito ito habang may buhay na naglalaro sa loob. Kasalukuyang naglalaro ang pro hunter na si Jade Sari at nag-donate na siya ng 7 kopya ng Greed Island sa amin. Ang isang kopya sa 7 yon ay nag-aalaga ng 5.8 billion guineas. Hindi pala si Jin ang nagdala nun dito. Hanggang sa oras na ito, nasa loob pa rin siya ng video game. Hindi kasi siya nakasunod sa kanyang kontrata kung saan sinabing kailangan niyang matapos ang Greed Island bago sumapit ng January 1, 2001. At dahil hindi nasunod ni Gunong Jade Sari ang kasunduan ng kontrata, obligado siyang i-donate ang 7 kopya ng Greed Island video game at mga game console sa Southern Peace Auction Hall. Sa kasamaang palad, ang 2 sa 7 kopya na yon ay game over na. Game over na yung dalawa? Ganun na nga. Sa larong ito, kapag sinabing game over, ibig sabihin patay na rin sa totoong buhay ang naglalaro. Ang mga bangkay ng 2 naglalaro na natalo sa Greed Island video game ay natagpuan malapit sa mga game consoles nila. Ganun-ganun na lang. Bakit ka naman mamamatay? Samantalang video game lang yan. Baka naman may kinalaman din yung kakaibang kapangyarihan. Nen yun. Ang nen na natira sa loob na pumapatay sa mga naglalaro. Pero para saan yun? Bakit naman gagawa ang ama ni ko ng ganitong klaseng laro? Delikadong laruin ng video game na ito. Hindi ito dapat laruin ng mga naglilibang lamang. Mag-bid lang po kayo kung talagang gusto ninyo. Walang tao sa mundo natin ang may gustong makaalam kung anong pangarib na naghihintay sa loob ng video game. Yun ay isang bagay na malalaman lang ng mga taong naglalaro ng video game na ito. Umpisahan na natin ang bidding sa 1 billion guineas. 1.1, 1.2, 1.5, 3 billion kay number 105, dinop na ni number 71, 6 billion na, dinop na ni number 16, 12 billion na. Dinop na ulit ni 201, 24 billion na. Ah? Ano bang ibig sabihin kapag ginawa ko to? Ha? Ano ka ba? Ibig sabihin yan, mag-ibig ka ng doble ng halagang pinid mo nung nauna sa'yo. Kapag ikaw nanalo dyan, hindi mo pwede sabihin hindi mo alam ang ginawa mo. Para sa makasaysayang video game na Greed Island, nag-bid ang bidder number 2 ng 24 billion. Ngayon, meron pa bang gusto mag-bid sa inyo? Naglayan niya! Paano mo kamayarin niya? Kapag nanalo ka, diretso tayo sa bilibid. Sino ba yung pala? Hindi ko kilala. Nag-bid si number 6 ng 25 billion. Ah, mabuti na lang! Pwede pa gawin, mag-ingat ka nga! Kung sa bagay, yun din talang gagawin ko. Ano ba yun? Meron pa po bang magbibid? Number 17, 25.5 billion! Number 16! Going once, going twice! We have a winner! Ang video game na Greed Island ang ibenta sa bidder number 16 talagang 30.5 billion yen. Congratulations po sa nanalo. Isang mayaman na nagngangalang Batela ay i-grade ng 50 billion guineas kung sino mang makakapagbigay sa kanya ng memory card na may lamang computer data.
Pero wala pa raw nakakagawa nito. Ibig sabihin ba niyan, may makukuha ka kapag nakompleto mo na yung video game na Grid Island? Malaki ang tsansa na mamamatay ka habang naglalaro ka ng video game na ito. Malaki rin ang posibilidad na hindi ka makakalabas pabalik dito sa mundong alam natin. Anong ibig sabihin nun? Laro lang naman yan, hindi ba? Hindi mo na dapat ilabas yung huling 5 billion, Mr. Batella. Palagay ko, hindi na nakapag-bid pa yung number 71. Hanggang doon na lang ang pera niya. Yan ang opinion mo bilang pro hunter. Ayos lang yun. Ngayon, alam na ng lahat na kahit magkano. Magbabayad ako para lang mapasakin ang lahat ng kopya ng Grid Island. Mr. Batella! Mga hunter po kami! Gusto po sana namin tulungan kayo tapusin ang video game na Grid Island. Pasensya na at bigla ko natawa. Sana po wag nyo kaming maliitin. Pro hunter po kami. May pro hunter license ba kayong dalawa? Opo! Sira, nasa sanlaan. Tamang nabalita ninyo. Nagharap na ako ng mga pro hunter para tumapos ang Grid Island. Pero limitadong numero ng mga manlalaro na tatanggapin ko. Hindi kasi porke pro hunter kayong dalawa, nangangahulugan ng tatanggapin ko na kayo para maglaro ng Grid Island. Pero sabi po doon sa catalog, wala namang limitasyon kung ilan ang pwede maglaro. Kung maglalaro lang, wala nga limitasyon kung ilan ang pwede sumubok. Alam ko na. Kapag naglalaro ka at gusto mo masave ang nilalaro mo, kakailanganin mo isang memory card. Isang memory card para sa bawat naglalaro. Pero dahil sa pagkakadisenyo ng joystation, wala lang ang saksakan nito ng memory card. Baka batukan mo ako sa sasabihin ko, pero hindi naman natin kailangan yung mismong game. Hindi naman yung game mismo ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay yung nasa loob. Diba sabi doon sa Hunter website, may mayaman na nagngangalang Batella na magbibigay ng pabuya sa makakapagbigay sa kanya ng game at game data? Sigurado ako, pupunta siya doon sa subastahan. Kung hinahanap niya yung complete day, siguradong naghahanap din siya na maglalaro ng game. Dapat nga pala, hindi namin bibilin yung game. Dapat kukunin kami mga maglalaro ng Batella. Kala ko ubra ang plano ni Count. Pulilyaso pala. Oo nga pala, yung buong 30 blocks ng memory card. Napuno na ng game data ng Grid Island, hindi ba? Anong sabi mo? Paano mo nalaman ang tungkol sa memory card niyo? Meron po kasi kaming save game data ng video game na Grid Island. Ibig sabihin, nakapaglaro na kayo ng video game na yun? Hindi po, napunta lang po sa may yung data. Pero habang umaandar ang video game, protektado lang yan ang memory card. Hindi basta-basta pwedeng hugutin. Kung totoo yung memory card na hawak ng dalawa, dapat ay meron din kayong isa pang bagay na gagamitin nyo para mahugot siya sa joystation mismo. Alam ko na. Hindi kaya yun yung susing? Mukhang maraming alam ang dalawang ito. Jessica, mukhang pasado na ang dalawang ito sa screening natin. Palagay mo. Marunong kayong dalawa ng hindi ba? Ipakita nyo nga sa amin. Opo! Auction, ha? Baka magnanakaw tayo. Kaya tama lang na nakawin natin. Tara, makabalik na sa hideout at napasubukan na yan. Kakayanin ba nila? Mahihina sila. Mamamatay lang ang dalawang yan kapag naglaro sila. Tatakbo lang sila para makaiwas, tapos mamamatay rin sila. Ang Nen ay hindi nawawala kahit patay ka na. Pagkatapos mong mamatay, lalong lalakas ang iyong Nen. Yan ba ang ninataglay mo? Hindi ako kayang patayan ng Generyodan kahit gusto pa nilang gawin yun. Ano ba talagang gusto mong sabihin, Kurapika? May nararamdaman ka ba? May nakikita ka ba hindi namin nakikita?